Romans chapter 8 verse 29 to 30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Magandang araw. Ang tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang order of salvation. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay, salvation is God's work from the beginning to end. Ang kaligtasan daw po ay gawa ng ating Panginoong Diyos mula pa lamang sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi po ito nakasalalay sa kung gaano po tayo kabait, karunong o karapat-dapat. Ito po ay isang regalo ng ating Panginoong Diyos, hindi dahil sa ating sariling effort, kundi dahil sa grace ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by His grace you have been saved through faith. This is the gift of God, not your works, so that no one can boast. Siya po yung nagplano, ang ating Panginoon Diyos po yung nagplano ng kaligtasan. Siya rin po yung nagbigay kay ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, at siya rin po yung kumikilos sa puso nating mga tao para po tayo ay manampalataya. Mula po sa simula, tayo ay tinawag na niya hanggang sa huli na tayo ay luwalhatiin at makakasama niya doon sa langit. Yung lahat po ng yon ay gawa na po ng ating Panginoong Diyos magpasimula pa lamang. Ibig sabihin po, hindi na natin kailangang umasa sa sarili nating lakas o sa sarili nating gawa sa kabaitan natin, kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo lala mag-worship o kapalong-palong mag-worship, kung gaano tayo kagaling mag-gitara, kung gaano tayo kagaling mag-instrument, kung gaano tayo kagaling mag-prayer. Hindi na doon nakasalalay lahat, dahil lahat ng kaligtasan natin ay nagmula sa grace ng ating Panginoong Diyos. Siya po yung simula, at siya rin po yung magtatapos ng gawain iyon sa ating mga buhay ng mga mananampalataya. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Acampay, the believer's journey is secure in God's hand. So isipin mo yun, no? Yung buhay mo, yung future mo ay hawak na ng pinakamapangyarihang nilalang sa buong kalawakan, sa lahat-lahat. Hawak na ng ating Panginoong Diyos. So may assurance ka na nasa good hand na yung buhay mo. Yung buhay po nating mga mananampalataya ay nasa matibay at ligtas na kamay na ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Kristo at naging bahagi po tayo ng pamilya ng ating Panginoong Diyos, hindi niya na tayo pababayaan. Kahit na may mga pagsubok, pagkakamali o kahinaan tayong nararanasan, hawak pa rin tayo ng ating Panginoong Diyos. So again, may assurance tayo na nasa good hand po tayo, o nasa good hand yung future natin at yung future ng ating mga buhay. Parang isang ama po na hindi basta-bastang bibitaw sa kamay ng kanyang anak sa gitna po ng panganib. Ganun po kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Ganun din ang ating Panginoong Diyos, tapat siya at maaasahan. Hindi mawawala yung kaligtasan natin basta-basta, kasi siya mismo yung nagpoprotekta at gumagabay sa atin. Yung paglakbay po natin o paglalakbay natin bilang mga Kristiyano o mga mananampalataya ay hindi palaging madali. Siyempre, maraming uhusig sa atin na si Christians, maraming mga pagsubok na darating, pero siguradong ligtas po tayo dahil kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Acampay, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Kung ang ating Panginoong Diyos daw po ay nagmamalasakit sa malaking bagay tulad ng pagliligtas ng buong mundo, pagkontrol sa kalawakan, at pagtatakda po ng kapalaran ng mga bansa, siguradong nagmamalasakit din po ang ating Panginoong Diyos sa mga maliliit na detalye ng ating mga buhay. Minsan po iniisip po natin na hindi na natin dapat idalangin yung mga simpleng bagay, yung mga maliliit na bagay. Parang nakakaya kasi masyado itong maliit para idalangin o i-request sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Pero yung totoo po, interesado po ang ating Panginoong Diyos sa bawat bahagi ng ating mga buhay. Mula po sa ating pangarap, sa ating mga takot, sa ating mga anxiety, simpleng mga problema sa school o assignments o sa trabaho, hanggang sa malalim na personal na pinagdaraanan po natin. Wala pong maliit o walang saysay sa ating Panginoong Diyos kung tungkol po ito sa ating mga mananampalataya o tungkol sa kanyang anak.
pinapakita po nito kung gaano siya kapersonal at kamapagmahal sa atin, sa ating mga tao, sa kanyang creation. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.